Wala tayong pagkukumputan eh. Ha? Okay? Oh, ito lang gagamitin nyo sa pag-compute ng rope load. I-multiply nyo lang yan ng mga tributary weight. O, ayan. Magets? Ha? Ganun din dito. Ako ha? Okay. Oh. Okay na. Ha? Pwede na. Tandaan nyo yung value ha. Kuha mo. Oh, magsasampul ako ha. Ang kailangan natin, ayan na, yung mga wall na nasa beam. Hindi ko na kailangan dito, yung nasa slab, kasi nga tapos na yun, na-compute nyo na yun, kasama na dito eh. Okay? Tsaka yung load distribution nito, no? Ito, 5x5, so triangular lang, no? Okay. O, unahin ko lang ito ha. Ito, medyo madali, ano? Ano bang, pwede nilagyan ng frame number. Ano ba ang one nyo? Ito? O ito? Ha? Alin ang ABC? Sige, sige mo. Sige mo lang dyan, sige. A, B, C, D. Okay. Anong distribution mo ito? Puro square ba ito? Ha? Gaganyan lang to, no? Square eh. Tama? Wala, magulang sila eh. Wala tayong magagawa. Ito naman is, ano ba ito? One-way slab? One-way, sir. O, nagaganyan to, no? Okay? Ibig sabihin, pag one-way slab, unload mo, papunta lang doon, ano? Walang load dito. Ha? Okay. Kasi one-way, hatiin mo lang yan sa dalawa eh. No? Yun na yung direction ng load. Ito, one-way ba to? Yes, sir. Ha? Kaya dapat kumpleto muna yung ano nyo. Ito, one-way. So, doon lang pupunta ang mga load niyan, ano? O, ito, one-way din? Yes, O, hatiin nyo lang, ha? Opo. Okay. O, so, frame 1. Pag frame 1, vertical frame, ang tingin dito, ha? Maliwanag, ha? Pag horizontal frame, frame D, frame C, dito naman ang tingin, no? Nagets? Ha? O, frame 1. Frame 1, no? So, ano ngayon ang load natin? WU, no? So, weight of beam. May assumption na akong binigay sa inyo yung weight ng beam. Wala pa ba? Ha? Assumption. Number 1, weight of steel beam. So that is 0.6 kilonewton per meter, no? Number 2, stair load. Sa stair, ha? So dead load, no, yung weight ng thickness, no, of slab, ha? Kasi ang gagamitin dyan, concrete, no? So thickness of stair is 0.125, no? Meter, 125 millimeter. Okay? So meron na kayong ano dyan, meron na kayong live load, ano? Nasa ano nyo yung live load, di ba? Ha? Weight of steel beam. Then number 3 is railing. Anong railing nyo? Anong unit weight? Railing. Sabihin na natin na 0.24, ha? Hindi ko alam kung tama yan, no? Para lang kapag-start tayo. Okay? So, frame 1.
WU is weight of beam. Anong mapupunta? Plus floor load. Floor load plus weight of wall. Okay? Ano nga palang height nito? Anong height ng ground floor nyo? Kailangan ipakita nyo, no? Ha? Maglagay kayo ng parang ganyan, no? Ground floor, second row, no? Ito, anong height nito? 3.5 po. 3.5 meter. Ito, 3.5 din po. 3.5 meter. Pag ang kukumputin nyo ngayon ay second floor, yung height ng wall is 1/2 above, 1/2 below. Magets, ha? Ito, yung height ng wall, no? Okay, so that is h is 3.5 over 2 plus 3.5 over 2. So 3.5 din ito, meter. Pag nasa roof na kayo, kalahati na lang, no? Ang h nyo is 3.5 over 2. So 1.75 meter. Okay? So plus weight of wall. Wala na, no? Okay. So, pwede nyo isa-isahin. Kung parehas lang ang load, gaya nito, parehas. No? So, pwede mong sabihin, AB, A to B, no? 1, A to B equals B to A, no? Nagets? So, parehas lang, di ba? Parehas ang floor load, no? Parehas may wall. So weight of beam 1.2, yan yung load factor times 0.6. Okay? Plus floor load. Ito, triangular, hindi ba? Ha? Pag triangular, WS over 3, no? So 10 point, ano yun? 10.374, naka-factor there, wala nang load factor, ano? Factored load na kasi siya, times 5. WS S is the shorter span, ha? Over 3. Okay? Ha? Isa lang. Parehas kasi siya dito, kaya parehas ang load dito. No? Plus, height of wall, 1.2 times. Ano ang unit weight ng exterior wall nyo? Exterior wall. Unit weight ng exterior wall times height of wall. Exterior yan di ba? Ito ang interior wall, no? Magkaiba ng unit weight yan. Times height of wall. Okay? Oh. 2.97. Ha? 2.97 So, kilopascal yun, ha? So, that is 2.97 kilonewton per meter squared times height of wall, 3.5. Okay? Times 3.5 meter. Kaya lahat yan, ang unit nyo, kilonewton per meter. No? How much? 30.401. 30.401 kilonewton per meter. Number 2, CD, no? Ano naman sa CD? So weight of beam 1.2 times 0.6 plus walang floor load kasi nga papunta lang yung load dito at saka dito. One way slab kasi. Okay? So ano ito? Diretso bang wall yan? Sir? Diretso wall? Opo. Ha? Sure kayo doon, ha? Parang mula floor hanggang roof. Yes po. Okay. Mula sa baba yan, ha? Okay, so, kaparehas lang nito. Wala kang floor load. 1.2 times 2.97 times 3.5. How much?
13.194 kilonewton per meter. No? So, pag nag-compute ka, ilagay mo lang dito, letter A, capital A is second floor, ha? Second floor, no? O, tapos na yung second floor. Ha? O, punta tayo sa roof. Letter B, roof. Alin ito? Diba ito lang yan? Ito, no? Itong beam na to, diba? Ayan, no? Tama? Ha? So, ibig sabihin, ang roof mo, no, WU, is weight of beam plus weight of wall plus roof load. Nagets? Ha? Okay? So, diretso ito ha, yung wall na yan ha. Ano ba? Tama? So, sa roof, doon ka titingin. No? Yung frame 1 doon. Okay, so that is 1.2 times 0.6 plus weight of wall. Lalabas 1.2 times 2.97 times 1.75 height plus rope load. Ano na compute kanina? 2.9 ano yun? 2.699. So times 2.699 kilopascal yan times the tributary width 3.5. Okay? Pari-parehas yung ano mo dyan. Pari-parehas itong AB, BC, and CD. No? How much? 16.404. Ha? 16.404. 16.404 kilonewton per meter. Maliwanag. Ha? I-drawing. Pagkatapos niyang ganyan, computation, yung frame ka agad i-drawing niyo. No? So, yun lang, station 1, 2, 3. Ito, kapag kakasya naman dito. Parehas to, no? WU is 16.404. Kung parehas yung 1 at saka ito, anong 9, parehas ba? Dilagay nyo frame 1 and 9, no? Okay, parehas eh. Ha? Siguraduhin nyo lang na parehas, ha? Okay? Then dito, so ito yung A, B, C, and D, no? So, C, D, no? So this is 30.401 kilonewton per meter. And this one is 13.194 kilonewton per meter. Dapat nakalagay yung mga height niya sa natin, no? Yan to, 5 meter, 5 meter, 2 meter, 3.5 meter, 3.5 meters. Kids. Ha? Paliwanag. Okay? Parehas yun, ano? Ito, parehas din ito, di ba? Saka yun. No? O, tulad, halimbawa ito, tingnan nyo, pag kinumpute nyo yung roof nito, saan ito? Frame 2. Dito naman yan, ano? Ito, no? Ito. Kaya ang roof load nyo, ang parehas lang dyan,
AB, BC dito walang wall. Di ba? Kaya yung ABBC mo is 1.2 times 0.6 plus 1.2, so interior wall ka na. Nagets? Interior wall na yan. No? Anong unit weight ng interior wall niya? 1.76. Oh, 1.76 times 1.75. No? Plus, ito rin, times 5.5. Nagets? Ha? Paliwanag. Okay? Ngayon, pag kinumpute nyo ito, itong sa second floor, dito, ano ba ito? One-way slab? Ha? Hindi, ito, ano rin? Two-way din to. Ganyan din to, no? Ha? So, two-way po yan. Ito, one-way. Sir, two-way po yun. Alin ang two-way? Two-way trapezoid. Bakit? Ano ba yun? 6 yun, sir. Six Ah, six tsaka ba yun? five. 6 pala yun. Alam ko, 5 lahat. So, ito lang yung 5. Hindi na kaganyan ka, oh. Diba? Yes, sir. Oh, pag kinumpute mo ngayon yan, sa second floor, weight of beam, okay? Ito, magkaiba yan, AB. Weight of beam plus weight of wall. Ang wall mo, interior yan, ha? 1 point ilan? 76. Okay. Plus, itong triangular load na to, plus itong triangular load na to. Magkaiba yan. Ngayon, kung parehas yun, times 2. Pwede ito i-times 2 mo. Okay? Nakuha. Ha? Okay? Ngayon, titingnan nyo ha, ito yung smaller length yan ha. Kaya kahit nandito ka, ito pa rin yung S mo, 5. No? 5. Ngayon, pagdating dito, weight of beam plus weight of wall, ano ba ito? One-way slab ito? Yes po. Ha? Opo. Ayan, medyo ano na yan, ano? Kung ito ay one-way slab, gaganyan nyo yan, ano? Oh, plus weight of beam plus weight of wall. Magkakaroon ka ng iba yun dito, oh. Kaya ito may subgrade ito. Ilalagay mo dito, ang grade nito is say B prime, no? Ito, mayroon ka ring grade. Ito, oh, itong dalawang to. Pwede mong ilagay yan, 2 prime and 3 prime. No? Ngayon, pag nag-compute ka dito, mula dito hanggang B prime muna. Kasi ang load mo dito, from B to B prime, weight of beam, plus weight of wall, plus itong floor load na ito, 8.34, ano yan? 6 times 1/2, no? Times 1, kalahati. Pagka 1 is slab, hatiin mo lang. Times 1. Okay, hinto ka doon, no? Okay? Then, from B prime to C, weight of beam plus weight of wall ka lang. Walang floor load. Okay? Then ito, weight of beam ka lang. Wala kang floor load. Kasi ito one-way slab, di ba? Dito lang ang ano niya. Ngayon, pag drenowing mo yung frame niyan, may concentrated load na manggagaling sa beam na to. Kaya kailangan makuha mo itong beam na to. Oh. Yun muna ang uunahin ko. Nagets? Ha? Sige, mamaya compute natin. Oh, pwede nang i-receive. Wala tayong magsusulatan eh. Pwede ba sulatan yan? Hindi. Naintindihan? Ito, i-compute muna natin ha. Kasi may mga case kayong ganyan, tama? Ha? Sino pa yung may case na ganyan? Yan ang unahin nyo. Then, paano siya ito-drawing? Paano siya ilalagay sa frame? No? Oh, mamaya. Ano, okay na? Ito lang yung Ito rin, ano? Parehas din to, ha? This one is 7 prime. Pero mula pa baba, pare-pares na. This is 8 prime, no?
Pares lang nito, ano? Oh, okay. Ha? Nagets? Ano ba itong wall mo dito, Pogi? Ano ba ito? Para railings lang o paano? Ano ba yan? Railings po. Railing, sir. Ay, kasi pare-pares pula ito eh. Anong, kaya nga tinatanong unit weight ng railings nyo? Ha? Pagkaiba, hindi wall, iba naman yung symbol. No? Bahala kayo mag-isip. So railings yun. Anong unit weight ng railings? Yun ang tinatanong ko. 0.25 po. Ang na, gaya-gaya ka eh. Nilagay ko lang 0.24. 0.24 ka na. Matiyang ba daw, sir? Oh, okay na? Kailangan ba ito ha? Ganyan lang ang gagawin nyo. Hindi mo kailangan buong kayo. Tingnan, drinowin ko lang na gano'n. Ang bilis. Kasi kailangan ko ito. Computing nyo yan. Ha? Pag second floor, 1 half above, 1 half below. Nasa roof ka, 1 half below ka lang. Unless, hindi pwede. Sa roof slab lang pala pwede. Dapat sa baba rin. Okay na? Ha? Okay na? Okay. Tandaan mo lang yung mga, ano ha, sinolve ha? Ito ang mga value ha? Ano ba? Unahin muna natin yung mga may prime. Yung sinasabi ko kanina sa inyo, halimbawa, ganyan, no? Diba? No, nakaganyan yung opening nyo ng stairs, tama? Isang panel, no? Ngayon, ito column yan, column. Ito yung nagkaroon ka ng bin dito. Hindi pwedeng walang bin, no? Kasi ito lang yung stair mo, oh. Okay? Ha? Unahin mo yun. Okay? Nagets? Maraming case na ganyan, yung mga nagpa-check. May ganyan, no? O, unahin natin yung my prime, ha? Alin ang uunahin ko? Tingnan mo, para nakaganito lang yun, no? Imagine nyo. Ang mangyayari dito, nakaganyan ka, oh. Yung beam mo na ito, nakaganyan, di ba? Okay? So, nakapatong ka dito sa beam na to. Ibig sabihin, itong unahin mo, yung reaction yan, malilipat dito. At saka doon sa beam na yun. Sa frame B. No? So, unahin natin ito, 2 prime, frames, 2 prime, 3 prime, 7 prime, and 8 prime. Correct? Ha? So, ano ito? WU equals weight of beam plus floor load plus railings. Weight of railings, no? Okay? Tama? So, ito ngayon siya, WU is 1.2 times 0.6 plus floor load. Ito, parehas lang siyang one way, di ba? Ha? Parehas ba ito? 8.316. Hindi, multiply mo na lang ng 2. No? Kasi parehas yung 8.316 eh. Parehas din 1 meter. Pero kung magkaiba yan, kasi palit mo siyang ipukompute. Nakuha nyo. So, that is 8.316 times 1. No? Yung width. Ito, kalahati ng 2. Maliwanag, pag one-way slab, hatiin mo lang ha, doon sa shorter length. Times 2. Kasi kalahati dito, ayan o. Ayan yun, kapag ano. Okay? Times 2, no? Plus railings. 1.2 times, ano yung railings nyo? 0.24. Kilonewton yan, di ba? Per meter square. Times ano yung height ng railings? Kayo nakakaalam yan. 1 metro ba yan? Kasi may taas yung railings. No? O 0.8? Ano sir? 116. 1.1? Nandito yun.
Ano, mga hanggang dito. Okay lang. Okay, 1 meter, okay din lang. No? Times sa 1.1 meter. Kaya kilonewton per meter. How much? 17.669. 17.669. No? Nagets? Ha? Oh, so ganito ngayon ang mangyayari doon, ha? Okay? So ito yung W yun nyo, 17.669 kilonewton per meter. Anong length nito? Anong length to? Ito, ano ito? Ano sir? For Anong length ba nito? Ito. 4.25 sir. Bakit yan? Ano ba ito? 750 po. Hindi, ito lang mula dito hanggang ito. 0.75 ito? Apo, 0.7. Ha? Ito, 0.75. Plus 4.25. So, 4 point ilan niya? 4.25. O, ito yung 4.25 meter. So, ito ngayon, ano nagsusupport sa kanya? Sabihin na natin na RB prime and RB. No? Correct? Ha? Ayun, kita nyo na yung support. Itong beam na ito, nakapatong siya doon sa beam na yun, which is B prime. Yung isang reaction, yun ang nagsusupport o itong beam na to. Tama? O. I-analyze mo na lang as simply supported. Ha? So, meaning your RB prime equals RB equals 17.669 times 4.25 divided by 2. How much? Ayan, bagal ng ano nito. Uralin ko na yan. 57.547. Ano na? 57.547. Point? Okay? Ha? Paliwanag. Paano siya i-drawing? Sa frame. So, siyan lang ang naka-highlights, ha? So, dito kayo titingin. Diba sabi ko sa inyo, pag dito, doon ang tingin, no? Para din kanina yun, di ba? Against. Naka-broken line lang siya. Naka-highlight lang siya. Siya lang yung sikat, no? Okay? Paliwanag. Ha? Against. Lagay mo lang dyan. Ayun na pala. Basta pagkatapos competition yung friend agad. Wala siyang roof. Second floor lang siya. Against. Ha? O, drawing naman natin ito. B prime, no? B prime, ha? Para makita nyo mamaya, no? So, frame B prime. Okay? O, tingnan nyo ha, ito yung beam na dino-drawing natin, ito. Okay? O, so, WU is weight of beam. Kaya nyo yung symbol ha, kung railings yun ha. Weight of beam plus, kaya hindi pwedeng walang load kasi may weight ng beam. Ha?
weight of beam plus floor load plus railing, no? Railing is din ba to? Yes po. Okay, no? Oh, so, 1.2. Ako, isa-isahin mo pala yan. Ano ito? 2 prime, ano? Mula dito, papunta ron. Ha? Walang railings yun eh. So, mula dito, papunta ron. And then from 2 to 2 prime, parehas lang siya nung 2 prime at 3 prime to 3. Tama? So, 2 prime and 3 prime to 3. No? Okay? So, WU is 1.2 times 0.6 plus floor load, no? Ito, 8.346 times 0.75 over 2, no? Okay? Wala na. Diba? Tama. Tama? Walang load na manggagaling dito, oh, kasi ito papunta doon. 3.85 po. 3.85 kilonewton per meter. Then, for 2 prime, 3 prime. So, 1, 2. 2 to 2 prime. No? WU is 1.2 times 0.6 plus 8.346 times 0.75 times 2 plus 1.2 times railing mo is 0.24 times 1.1. How much? Ang gabi nag-aantay ng palis ko eh. 4.6 Ilan? 4.6 ay 167. Ha? 4.167. Kilonewton per meter. Okay? Oh, so ito yon ha. Meaning i-drawing mo lahat itong frame kasi kasama ito eh. Kasama sa B prime yan, parehas lang. Kasi pare-parehas naman yung load eh. So ito-drawing mo yung itong frame na ito, ang naka-highlights lang, ito, saka yun. No? So parang ganito siya. Naka-broken line. Saan siya nakalagay? Ito yan, ano? Dito. This one is 1, 2, so 8, 9. So, nasa pagitan siya ng 3. Medyo highlight ko lang ha, bahala ka na doon sa gitna, sa in-between ha. Ito yung 3, di ba? Then ito ang ito, 7. No? 7. No? Bahala ka na dito ha. Kunyari pinutol natin dyan. No? Pero dapat kumpleto yan. Pakita mo yan. Nadamihan mo lang ilang space yan. Ano? O, drawing mo ngayon dito. Ito. No? So that is 2 to 2 prime. Nandito ngayon yung 2 prime. No? Ano ba yan? So 2. Ating to 2. Ano? So yung 2 prime. This one is 3 prime. No? Ano yung 2 to 2 prime? 3.85. No? Ayun. Parang ganun siya. No?
Gets? Ha? Ganon din yung kabila, ha? Si 7 prime, 8 prime. Okay? So, ang load mo, 3.85. 3.85. 4.167. Correct? Ha? 3.85. 4.167. 3.85. Nagets? Now, ito ngayon, yung 2 prime at saka 3 prime. Ito yan, ano? Ito, yung reaction yan. May reaction ka ngayon dito. Dalawa yan, di ba? Ito, yung dito at saka yun. So, nandito ngayon yung reaction. May concentrated load ka dyan. Ha? 3, ano ito? 37 ba yun? Point? 547. Ganon din dito. Dalawa kasi yan, eh, no? Yung na yan. Tayo. Yung reaction, ayun yung drawing natin, no? 37.547. So, ganon din dito. Okay, no? Okay? Ngayon, siseparate mo rin yan, i-drawing mo ng malaki dito, ito, kunin mo rin ang reaction yan, no? Ito, kunin mo rin ang reaction nito, itong D prime mo. Kasi, yung reaction naman niya, ito, no? Do-drawing mo rin lang ganito. Ha? Yung reaction niya, saan anong nagsusupport naman sa kanya? 2 and 3. Nakuha? Ha? Okay. Hindi ganun din. Simple supported. O symmetrical lang yan. Di ba symmetrical, ha? O di R2, ano, kita mo na dito, ito yung nagsusupport. Kaya yun. Pero ito drawing mo na nakabukod. Huwag mong ilagay sa frame. Frame lang talaga yun, no? I-drawing mo rin lang ganito, oh. Yun. Separate mo. Pag magko-compute kayo na reaction, isi-separate nyo ganito. Hindi kayo dito magko-compute. Frame ito eh. Okay? So, doon yung natra-transmit. Kaya yung reaction mo, R2, o alam mo sa R2, dito yun malalaga. May concentrated load ka pagka ginawa mo ito. Ang gagaling doon. Saka ito. Pupunta. Ilalagay dito yan. Yung reaction. Saan? Ganito nga, o iho. Ayan, Separate na siya. separate ang computation. Isasama mo rin dito sa computation mo dito. Kung ano yung pinumpute mo dito, isasama mo rin yan. Mag-drawing ka ng isang beam dito, kaparehas noon, kunin mo yung reaction, papakita nyo. Ito na, nakita mo ba ito? Ano, sinama ko ba doon? Di hindi. Tama? Separate ang pagkuha ng reaction. Okay? Kasi yung reaction na yan, tingnan nyo ito, yun, doon mo ilalagay. Yung reaction na makukompute mo naman dito, ilagay mo doon. Sa frame 2 and 3. Okay? Hindi, baka may tanong kayo.